Hey guys, welcome to another episode of Masikip Talks. So, bakit nga ba masikip talks tayo? Actually, may mga viewers din tayo nagtatanong, bakit masikip talks ang tawag sa podcast natin? Well, yung term na masikip, di ba, ang ibig sabihin nun is narrow-minded. Sa ibang mga tao, makitid yung pag-iisip. So, sa podcast na ito, pag-uusapan natin yung mga topics na hindi normally pinag-uusapan ng mga taong makitid yung pag-iisip. So, yung mga tao na they don't know kung ano yung mga topics and kung ano lang yung mga maiisip na yun lang. So, in order for us to broaden our knowledge about these topics, kaya kami nagkaroon ng podcast ito para i-share yung mga insights namin at pag-usapan yung mga topics na hindi napapag-usapan at saka mga topics na hindi comfortable pag-usapan ng mga tao. So, despite kahit masikip talks tayo, kailangan natin yung audience na open-minded, yung maluluwag yung isipan, malawak ang isipan. Tama. Yeah, okay. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ano ang tough love at kung justifiable ba ang tough love. But before we start anything else, let's hear from our sponsors that made this episode possible. Happy Ending Coffins. For final moments, you deserve the best. Ano nga ba ang tough love? Simulan natin kay Bisis. Oh, yeah. Tough love, para sa akin, it's a way ng parents sa pagpapakita sa'yo ng love nila and pagbibigay siguro din ng lessons in life. So, I think tough love is a kind of love na mostly sa parents na parang ina-apply nila sa atin na parang hindi naman talaga healthy. Para sa akin, yun yung tough love. What about you, Elijah? Para sa akin kasi, yung tough love, parang may fine line siya from tough love kasi abuse. Yeah. Kasi may mga times na yung tough love ng parents natin is parang nagiging sobrang na. Magiging nagkakall na siya sa atin ng mga names, minsan may physical abuse pa. Well, para sa akin naman is hindi siya good. But I mean, nagagawa na lang siya minsan. Mga... Why are you crying? Oh no! Fast messages. Oh. How about you, Francis? Tough love, I hold a different perspective. I think, to me, tough love is, I'm looking at it at a more positive note. I think tough love, at its essence, is a way for parents to guide us. Or sometimes there are really times where like the kids are stubborn, and that you really need to make an impact on your child. But a lot of times, I think that we can all agree that it sometimes is just a way for them to enact what they want us to be. And when it goes to that point, it's not tough love anymore. Like what you just said, it's abuse. Well, para sa akin naman, pag narinig kasi yung tough love, ang pumapasok sa isip ko is yung pamamalo or yung paninigaw ng parents. Yun yung parang sa akin definition ng tough love. Parang yung kind of love siya na kailangan mo ng guts para i-take in at kailangan mo ng I guess masasabi ko na pagtitiis. Kasi may mga tao na hindi kayang i-take in yung tough love. And yun nga, sabi namin yun, nagiging abuse siya sa ibang mga tao. Sa akin, siguro same kay Arman, na parang yung definition ng tough love is yung pamamalo, yung paninigaw. And parang healthy siya, pero parang hindi rin. Parang 50-50. Okay. Yung ganon. Kasi medyo parang pinuturuan nila tayo sa hindi healthy na way. Ganon siya sa akin. Sa akin naman, parang hindi lang kasi siya about sa pamamalo and sa mga physical, sa mga naririnig natin. Minsan kasi nasa treatment din nila. Kasi akala nila na matututo tayo in a way na kung paano rin sila natuto before. Kasi i-observe natin, parang traditional way kasi siya eh. Kasi ganito kami pinalaki dati, tapos ngayon big deal na sa inyo yun. Pero parang dapat kasi i-take into consideration din nila na iba na talaga yung panahon. Na hindi lang tayo yung iba, pero iba rin sila para sa akin. So, well, mukhang marami tayong dala for today's episode. Yes, so, yes. ano yung mga experiences nyo
tungkol sa tough love. Kasi na-define natin kung ano yung tough love para sa inyo. Pero ano sa inyo, para sa inyo, ano yung experiences nyo at paano ito nakatulong sa inyo or at least nakapag paintindi sa inyo kung ano yung tough love. I'd like to hear from Elijah first. Yeah. Okay. Yeah. Personally kasi, hindi ako masyado nag-grow up sa tough love na pamamaraan. Well, may times dati nung mga grade 1, of course, may mga in-expect sa akin yung mga magulang ko since naging honor ako dati. So, iniisip nila na tuloy-tuloy na. So, parang pinupush nila ako na mag-strive sa best ko. Pero yung the way na pag-push nila is parang sobra-sobra na. The way na parang Maganda yung intention nila, pero yung way, Yeah. hindi mo okay. yeah, ganun yung experience. What about you, please? Sige. Thank you, Elijah. Sa akin naman, tough love, I think, like, yung pamamalo, talagang bingo-bingo ako dyan eh. Bingo-bingo ako dyan ng elementary eh, kasi makulit talaga ako. And, you know, it's not good talaga. Kasi, yung pamamalo, kasi pag pinalo ka, iniisip mo, hindi ka mahal ng family mo, tsaka, alam mo, yun nga, yung kagaya parang na-mention din ni Riz na, ang dami mong naiisip na, maglalayas ako, ganyan, maglalayas ako. Pero, hindi ko naman ginagawa, pero naiisip ko yun. And, hindi healthy na mag-isip yung bata sa ganung age, ha. So, I think, yung experience ko, at least ngayon, okay naman ako eh. Kasi I think sa mostly na-experience natin yung tough love. Like, yung sa physically naman, yung pamamalanship. And, yeah, nung bata pa. Pero ngayon, tough love, ngayong age ko na to, ang na-experience ko is yung comparison ng, yun nga, yung katulad kay Liz, comparison ng, kay Micaela, yung comparison ng experience nila sa experience ko ngayon. So, kunyari, mayroon akong na-experience na stress ako about homework and school. Ang sasabihin nila, wala yan, mas may sa panahon nga namin, mas mahirap eh. So parang, okay, di ko ba dapat ma-feel to? Kasi mas mahirap yung napagdadaanan nila. Nai-invalidate ako, yung feelings ko, yung experience ko. So, and ayun na, yung experience na yun, yung ganung way, it feels lonely. Diba? Kasi parang wala nakakaintindi sa'yo. Kasi dapat ang una nakakaintindi sa'yo is yung magulang mo eh. Pero sila pa yung parang dinidismiss yung mo. So, it's sad. Yeah. What about you guys? Francis? My experiences. I mean, growing up in multiple households, like in different cultures, like coming from America. At first, tough love to me was getting spanked, getting hit, mostly by my father, sometimes by my mother. But when I came to the Philippines in grade 5, I think the tough love became exponentially worse. Parang yung Western culture, physical, not just anything physical is okay, it's illegal. But when we went to the Philippines, parang the culture was reabsorbed to my parents, and it got even worse. But I wouldn't say it got physically worse, but it got emotionally worse. Parang, also with the educational system here, it's more competitive. Totoo. Yeah, and you guys know this experience, when they make you study, memorize everything, That's and right. yeah, That's what happened to me. yeah, All of us. yeah, Yeah. just hours crying. Yeah, it just got worse. But honestly, I think as you age, tough love becomes more of a mental thing with the parents, and I think it, to me, personally, it hurt me less because at the end of the day, I understood that they're trying to do what's best for me. And totoo yung sinabi ni Francis na sobrang competitive ng education system here sa Philippines. And doon actually nanggaling mostly yung tough love na feel ko. More on academically, hindi emotionally. Kasi emotionally, nandun sila, present sila. Pero yung pressure nila to make me the best of myself, to be the best version of myself, doon
doon na ina-enforce yung tough love. And, for example, pag hindi ko nakuha yung marks na expected nila, minsan gagamitin ng pamalo or... Kaya nga, they expect Oo. so much sa atin. Di ba? Nakaka-pressure yung ganun. Oo. So, parang gagamit ng pamalo. Ayun nga. Tapos, sometimes kung hindi physical, like yung sabi mo, expectations, emotional attack naman. Like, for example, you will be called names. Minsan mumurahin ka pa. Or minsan, cold treatment kapag may mga bagay na nagawa ka na hindi nila ina-expect na gagawin mo. And bago natin makalimutan, itong tanong na ito ay galing pala sa @fukiko_family. So, as we go through this podcast, ay nag-send yung ating mga viewers ng mga questions nila. And keep sending those questions kasi we will entertain them and isi-shout out din namin kayo as we proceed sa podcast na ito. So, let's proceed. Ano sa inyo ang experiences ng... Ako sa akin, yung experience ko siguro, hindi ko siya naranasan sa magulang ko since hindi nga ako lumaki kasama talaga sila. Mas naranasan ko pa siya sa lolo at lola ko, especially talaga sa lola ko. Hindi naman siya yung namamalo, nananakit, pero masakit siya magsalita talaga. Like i-compare ka niya kung kanino niya gusto, lalo na sa mga pinsan mo na yung parang maganda na yung buhay, yung nakapagtapos na, yung ganun parang sabihin nila na dapat ganyan ka din, dapat ganito din yung maabot mo, huwag kang yung puro barkada ka lang. Tapos, ang ano pa din is nadadamay sila. Nadadamay sila ng mga, yan yung mga friends mo na nakikita nilang pupunta sa bahay. Yeah, totoo. Ganun parang sabihin nila, oh ayan, ginagaya mo si ganyan, a-adopt nyo yung ugali nila. Yung ganun, kaya parang minsan, mapapalayo din talaga yung Loob mo, yun din, oo, tatama. Yun yung result ng sa tough love. Kasi, yun din sabi ni Francis, yung tough love, mas less ko siyang nafe-feel, mas less akong na-hurt pagtanda, pero mas nagiging distant ka naman sa parents mo. Ganun Mas yung tough love. nare-realize mo talaga siya pag natanda Oo, na kung gaano tama, kagrabe tama. yung binibitawang salita. Pero kasi kung iisipin natin on a positive note, kasi parang ang aim lang nila talaga is, para na naman kasi sa inyo to, ganito talaga yung mindset nila na ginagawa namin to kasi syempre, kapag hinayaan ka naman namin, hindi mo na, parang hindi ka na, ayun kasi laging sinasabi sa akin nila, like, alam mo kasi kung hindi ka namin anak, wala kaming pakialam sa'yo. Parang ganun. So, ako kasi, growing up, parang more into pressure din sa academics na kailangan bago ko, syempre, bata, gusto lagi lumabas, maglaro. Pero syempre, hinihigpitan nila ako yung tough love nila. Is kailangan mag-aral ka dito, ganito, ganyan. Syempre, may pamamalo din. Parang, naging part kasi siya ng Filipino culture na, hindi ko alam kung tama yung term, pero parang na-normalize yung gano'n, na sinasaktan yung mga bata. Kasi parang sa kanila, nagtatanda daw. Pero bakit naman, like, parang questionable lang for me, na bakit yung mga gentle parenting naman nowadays is effective. So, ibig sabihin, hindi lang naman, porket gumana yung abuse treatment sa inyo, ganun na yun, diba? Like, yun na yun. So, dito siguro papasok yung next question, which is yung, do we need tough love? Question by Black Lover. @Black Lover. Yes. Tsaka ito din, sa comment sa, sa experience mo, nakikita ko din dito sa TikTok, like, prominent siya na kapag Filipina moms, sa USA, pag Filipina moms, like yung reputation nila, Asian moms, Filipina moms, reputation nila na mapanakit na, like, laging nagsisay ng bad words, normal na sa kanila. So, Mga war diba? kaya. Oo, yun yung reputation. So, I think talagang tayong Filipino, mostly talagang nakaka-experience ng tough love. So, yun nga, kumpara din naman sa kapakanan natin, do we actually really need tough love, Francis? I don't think I'm in a position to generalize that we need tough love, but I believe that in certain circumstances, in certain times, tough love is necessary. Okay. Eto, may nag-comment. Sabi dito ni Aaron, we need tough love. Kasi someday our parents won't be around and we will be alone. Which is tama naman. Kasi parents are, like, they're preparing us to be dependent. Kaya, like, pinapaano nila yung tough love na yun. Para din naman sa atin, para maging matatag tayo. Pero para sa akin nga, hindi siya opposite sa, ni Francis. Hindi siya necessary. Kasi, tough love, I mean,
nakakapalaki ka naman ng nagiging successful. Hindi naman nakabase yung pagiging successful ng isang anak sa tough love. Pero like yung mindset kasi yung pinoprotektahan, yung healthy relationship kasi yung gusto kong dito eh. Kasi nakikita ko din sa mga napapanood ko, yung mga gentle parenting, ang sarap na sa pakiramdam. Kasi hindi ko kasi na-experience yung gentle parenting eh. Pero I love my family. I love my parents. Pero kasi, nagdulong ka sa ganun na what if sa ganung paraan ako pinalaki. Diba? Wala lang. Nakikita ko lang din yung mga bata. Ang healthy nila mag-isip. Tapos yung family relationship nila sa family na ang healthy lang. Siguro naglulong din ako sa ganun. Yung ganun sila ka-open, ganun sila ka-loving, ganun sila ka-healthy. Yeah. So, para sa akin, do we need tough love? No. We don't. Okay. Ako naman, it depends on how you enforce it. Kung yung tough love ay parang in such a way para hindi naman ma-abuse yung bata, pero para lang siya ma-discipline at maging mas independent, I think yung definition of tough love na yun, pwede siya. We need that kind of tough love. Kasi sometimes kapag naman sobra naman tayong hindi nagdidisiplina, ang nangyari is nagiging pasaway yung bata, mas nagiging rebelde. So, kumbaga, right balance lang of gentle parenting and tough love. Kumbaga, just right in the middle. Kumbaga, when it's needed, enforce it. Pag hindi naman, hindi yung parang halos araw-araw, parang hindi mo nakakausap yung parents mo, parang hindi ka na mag-open kasi parang feeling mo pag lalapit ka lang, papagalitan ka na agad, or pag nagkamali ka, you will suffer yung consequences na yun ang deserve mo. Kayo? Sa akin naman, feeling ko kasi personally, though, oo, masakit talaga siya, na, syempre may impact yun na matagal mong dadalhin. Pero kasi parang kinailangan ko yun. Parang hindi lang naman yun, pero parang for me, meron ako mga bagay na kailangan kong pagdaanan. Kasi meron din, although, oo, meron talaga mga negative impact sa akin, parang kailangan ko yun to grow as a person. Especially kasi pag ako kasi knowing myself nung bata ako, sobrang tigas din talaga ng ulo ko. Like, alam mo yung feeling ko, if hindi ako napalo or napagsabihan ng ganun, feeling ko kasi, akala ko pa rin sa isip ko tama yung ginagawa ko. Pero kasi again, hindi naman gina-justify na tama na lahat ng nangyari sa akin. Pero feeling ko, kinailangan ko rin siya in some points. Okay. Sa akin, hindi ko siya masabi kung kailangan ba natin o hindi. Kasi parang kung hindi natin kailangan, ano ba tayo? Parang ano yung merong ugali tayo ngayon? Yung ganun. Tapos kung kailangan naman natin siya, parang both kasi nakakapang-rebelde. Yung ganun yung dating sa akin. Parang, kung hindi tayo napapagsabihan ng masasakit na salita, parang tutuloy natin kung ano-ano yung ginagawa natin. Pero pag nasasabihan din tayo, parang, kung ano-ano din naman yung naiisip natin, yung ganun. Pero mas nangingibabaw sa akin yung hindi natin siya kailangan. Wait lang, tough love kailangan yan. Actually, parang gets ko na, bakit? Actually, sorry. I changed my mind. Para si Francis, kailangan talaga natin. I changed my mind kasi ako din talaga, makulit din talaga ako. Pero hindi ako kasing kulit niya, hindi ako kasing kasi ako ay makulit din talaga ako, so kailangan ko din talaga ng palo. Yeah, pero like ngayon, sa nawi-witness ko sa kapatid ko, kasi yung kapatid ko loko talaga eh. So kailangan niya talaga, hindi siya takot, sa papa ko lang siya takot. Oo. Kinakailangan niya ng gano'n, ng tough love para tumino, para mag-ayos. Tama, totoo. So, yeah, you need tough love. Ayun na si Some way. Again, the question. As, parang kasi diba, sa tingin mo ba ikaw, kinailangan mo ba yung, diba, parang mabigat kasi for you yung nangyari. Sa tingin mo ba, kinailangan mo yun? Sa tingin ko, oo. Kasi nung mga kinders days ko, salita ko nun. So like, I guess may sense rin sa akin na naging tough love yung sa akin na magulang ko, kaya ngayon medyo naging matindi ako. Pero of course, para sa akin naman, nakadepende pa rin yung sa bata, like yung sa kanina, diba? Yeah. Parang na-stress din siya. Oo, parang yeah, nakadepende talaga yun sa kasi pag, like what Arman said, if hindi siya masyadong nakaranas ng tough love,
parang may pagka-spoiled or something. Yeah, that's my perspective on this. Pansin ko din. Kasi mostly sa atin, nung bata tayo, salbahe, like may mga part na ganun, bakit tayo nagiging ganun? So I think factor din dun is yung surroundings na ano tayo na-expose. Kaya din tayo nagiging makulit. Kaya din natin kinakailangan ng tough love. So, may nag-comment nga sa ano natin, galing kay Master Debater, na if you become a parent, would you enforce tough love? Actually, good question yan kasi may mga, nasa age tayo na 18, 19. Pero after siguro 10 years or 15 years from now, may mga iba sa atin, may pamilya na, and Elijah? So, kung yun nga, kung magiging parent kayo, will you enforce tough love? Or wait, may question muna. Siyempre, may nangyari kanina, na-witness naman nila, ikaw as ate, and if maging magulang ka na talaga, tapos gano'n. Sa tingin mo, will you again enforce tough love? Kung siya anak ko, oo. Pero as much as possible, gusto ko talaga i-surround yung magiging future anak ko sa, like parang tahimik na environment. Pero kasi ako na-expose na ako sa tough love. So, I think, mai-enforce ko siya in some way. Pero hindi naman siguro yung as much as possible ayoko talaga mamalo. Hindi din naman ako fit sa gentle parenting kasi yung ugali ko naman, hindi naman ako gentle eh. So, I think in some way, mai-enforce ko siya. Pero, as much as possible, gusto ko talaga magkaroon kami ng healthy relationship ng anak ko. Kasi yun yung gusto ko sa akin eh. So, kung mag-enforce ba ako ng tough love, siguro mild. Oo. Hindi naman may iwasan yun. Yun. Elijah? If magiging parent na ako, Wag naman sa akin. Wag muna ngayon. Wag muna pala. Wag muna. I guess not. Kasi, yeah, hindi. Kasi, as a person who grew up in a tough love environment, feel ko, like, yung mga ibang experiences din, parang naging, if super lala niya, may chance yun na parang maging trauma sa bata. So, of course, wala namang tayong gusto na parang maglagay ng trauma sa bata. Pero, syempre, if super pasaway na, kailangan mo naman i-disiplina. Pero syempre, yung normal amount lang. Well, for me, if I ever have a son or daughter, like, of course, like what Rizé said, sometimes we can avoid tough love. But honestly, for me, the answer to everything is communication. I want to teach my children healthy communication between parents because as a child, I honestly don't think I had that with mine. But yeah, if I become a parent, I won't be able to avoid enforcing that tough love. Ako, personally, ako din, parang ganun din. Parang hindi ko rin ma-say kung ma-enforce ko ba siya or hindi. Pero, ang sa akin lang is, I will make sure na naiintindihan nung bata or nung anak ko na kung bakit ko siya dinidisiplina at kung ano yung mali niya nagawa. Kasi ang mahirap kasi is, dinidisiplina mo nga yung bata, nag-enforce na ng tough love, pero hindi na naiintindihan kung bakit ginagawa yun. Hindi mo ina-explain, Oo. diba? Tama. Mas lalo siya nagiging traumatic sa bata na parang, bakit nila ako sinasaktan eh, ginagawa ko lang naman yung gusto kong gawin. Na misinterpret kasi parang mali yung ginawa mo. Yun na yun. Yun na yung lesson. Mali yung ginawa mo. Yun lang yun. Oo. Kaya, mas better na, kumbaga for me, kung ako magiging parent, is make sure ko na maintindihan ng anak ko kung bakit siya dinidisiplina and kung saan siya nagkamali at bakit ko ginagawa yung ginagawa. Ako, siguro, yung katulad ng sinabi ni Briseis na siguro may slight na ganun. Kasi pero, para sa akin kasi parang ayaw kong parang ibigay din sa kanya, iparana sa kanya kung ano yung naranasan ko. Kasi, baka nga, katulad sa mga naiisip ko na, bakit nga ba? Bakit ba ginagawa sa akin? Ganun, ba't meron papagsabihan ng kung ano-ano? Parang ayaw ko talaga siyang i-apply sa future. Sa akin naman, ang hirap kasi magsabi ng hindi ko apply yan. Kasi di ba kapag nasa situation ka na, hindi mo din naman minsan masabi kung gagawin mo or hindi. Pero kasi parang kung iisipin natin, ganun din siguro yung mga magulang. Kasi hindi naman natin pwede sabihin na super sama nila, ganito, ganyan. Pero kasi, what if nalagay lang din sila sa situation na in which ayaw nila, pero yun na lang yung choice na meron sila. Pero kasi, if
parang ako nga na-experience ko na, tapos ipaparanas ko pa ulit. Ano pa ang pinagkaiba ko dun sa na-experience ko, diba? So, siguro, magiging gagamit na lang din tayo dito ng parang yung changing of mindset na parang iisipin mo din na hindi lang dahil anak ko siya, pero dahil tao sa tao, ikaw ba, kung naranasan mo ba uli yun, gugustuhin mo pa bang pagdaanan pa yun ng anak? Something. Kumbaga, para siyang generational trauma. Parang, are you willing to pass on that trauma sa bata or sa anak mo? Or are you willing to learn from your experiences and improve on what they lack? Kaya nga tayo din may podcast, not to just, inform, educate the viewers, but also to remind ourselves sa tough love. Kaya, so, is tough love justifiable? Yan yung tanong. Kung Yeah. based sa mga napag-usapan So, natin, That's the final question. experiences, and kung ikaw magiging parent ka, yung bang tough love justifiable sa'yo? Bakit hindi or bakit ko? Para sa akin, una, is tough love the right thing to do? Para sa akin, not at all times. It depends. So, is tough love justifiable? Yes. Base sa pinapag-usapan natin, yeah. May mga, may mga reasons, and depende din naman yan sa intensity ng tough love na yun. Tsaka kung paano nila i-apply. So, I think it's justifiable. Feeling ko sa pinapag-usapan din talaga natin, oo yes talaga. Pero kasi hindi naman meaning na justifiable ang isang bagay, tama na siya. Or like, alam mo yung parang sinasabi na nun, or mali na siya, tama na siya, justifiable siya. Ibig sabihin, depende pa rin sa circumstances or depende pa rin sa scenario. Kasi hindi naman porket justifiable ang isang bagay, ibig sabihin na nun, pwede na siyang magpatuloy na magpatuloy. Depende pa rin talaga kung tama ba yung ginagawa, or syempre, consider mo din kung ano yung magiging effect nun sa isang tao. So, ayun. For me, it's a yes. I agree dun sa idea na it depends talaga. Kasi, like, kung ano yung napag-usapan natin kanina, kung kailangan siya, justifiable siya. Pero kung hindi siya kailangan, ginagawa mo siya, doon siya hindi magiging justifiable. And also, at the same time, kung paano mo siya ginagamit. Like, for example, naiintindihan ba nung anak mo kung bakit bibigay ka ng tough love? Naiintindihan ba ng anak mo kung bakit you act a certain way and they get punished a certain way? Kumbaga, magiging justifiable siya kung all of those ay na-check. Kumbaga, kung listahan siya, kung lahat yun na checkan, justifiable siya. Pero kung hindi siya justifiable kasi hindi na siya tough love, abuse na siya. And may possibility siya makag-cause ng trauma. Okay. So, is tough love justifiable? For me, it's a yes. Like what Mikhaila said. Just because something is justifiable doesn't make it okay or correct. But sometimes it is okay and sometimes it is correct. In conclusion, yes, it is justifiable. Sa akin, nakadepende siya, pero yes. Depende siya sa kung gano'n ka-harsh, kung paano yung ginagawa sa atin or sa ibang bata. Ganun, kung kagaya ng sabi ni Mrs. kung yung intensity, diba? Ganun. Elijah. Yeah, actually, tama naman. I agree na tough love is justifiable. Siyempre lahat ng bagay, pag masyadong, if it's too much, mali na siya. Yeah. So, Parang yung topic natin ngayon, parang tough na tough siya, you know? Parang, parang yung idea of tough love, parang lahat tayo, even the viewers, no? Iba-iba yung mga maiisip natin tungkol dito sa topic ito. Iba't iba yung mga experiences natin. At iba-iba rin kung paano natin siya gagawin, no, sa ating buhay. Pero ang ating tatandaan, no, na regardless kung ano yung ginagawa natin, love is love. Kung mahal mo yung tao, you will know what's right for them. You will know what the right thing to do and ano yung mas makakabuti sa kanila. So, kung ano man yung magiging way of showing that love, make sure that the person na magbibigyan mo ng love na yon, deserve nila yon, at the same time, clear sa kanila kung yung purpose, kung ano yung purpose ng ginagawa. And para lang just to say, na hindi naman porket sinasabi natin yung experiences natin, is sinasabi natin na like, pangit na yung whole experience natin, di ba, na masama yung mga magulang natin. Kasi hindi ganun yun. Kumbaga, pinag-uusapan lang natin na
ganito yung perspective natin sa, yun nga, sa tough love, sa implementation sa atin, ganito yung pinagdaanan. Kumbaga, ano natin siya, parang personal perspective natin siya bilang lumaki din na naka-experience mismo ng tough love. Pero hindi naman yun para i-prove na mali at all lahat ng ginawa ng mga magulang natin. So, shout out na din yung mga ating mga viewers na nagbigay ng mga questions at nakapadipen ng ating discussion regarding tough love. Kumbaga, din-define natin kung ano yung tough love, and dahil sa kanila, mas napalalim natin yung discussion. Shout out kay @Fukiko_family, @BlackLover, and @MasterDebater. So, mga kamasikip dyan. So, kung mga... Lumuwag ba? Diba? Lumuwag! So, lumuwag ba ang inyong mga, ang inyong isip tungkol sa topic natin ngayon, which is tough love? At kung na-enjoy nyo ang topic na to at ang ating discussion, make sure that you subscribe to our channel and watch out for new episodes. We will release episodes every Thursday. Thank you sa mga viewers natin, sa mga nanonood. See you on the next one. Yeah. Bye! Bye!